So, another day, another vlog na naman tayo mga guys. Kung nakikita nyo, nag-aayos ako dyan kasi may pupuntahan kami. Suot ang Adonis Half Binder. Natin sponsored, pero Adonis. Baka naman. So, yun na nga no, linggo kasi ngayon, kaya magsisimba muna kami bago kami gumala. At kasama ko ngayon ang aking poging-poging pinsan at ang kanyang loving partner. At dahil bida-bida nga daw ako, sabi ng dati kong katrabaho, dito kami kumain ngayon sa Jollibee, kung saan bida ang saya. At dahil bida ang saya, ibibida ko sa inyo ang kasiyahan ko. After namin kumain, pumunta na kami sa bus station. At itong lugar na nakikita nyo ay parte ng San Malo. Ganito nga pala makikita nyo sa bawat istasyon ng kanilang mga bus. Dagdag kaalaman, tanging bus at taxi lang ang public land transportation nila dito. At alam nyo ba, may ikot nyo na ang halos buong Macau sa halagang 3 MOP o 3 map lang? Yes, you heard it right. Gamit ang bus card. At kung bago ka lang at wala ka pang bus card, pwede ka naman magbayad ng cash. Siguraduhin lang na meron kang 6 pataka para hindi ka malugi. Kasi kapag wala kang barya, kung magkano yung pinakamaliit mong amount, wala nang sukli-suklian yun. Isa nga pala ito sa mga dinarayo dito sa Macau, ang Taipa Grande Hill Inclined Lift. Kilala siya dahil sa kakaibang pagkayari kumpara sa ibang lift o elevator dito sa Macau. And ayun na nga, taga sana all na lang ako sa nakikita ko ngayon. Lovebirds! Sana all! Okay lang ako guys, huwag niyo ako intindihin. At ang mahalaga, nag-enjoy kayo. Ang ganda pala ng galaxy, oh. What can you say, lovers? Sa tuktok naman nito, dito makikita ang Taipa Grand Viewing Platform. Dito naman makikita ang halos kabuuan ng Taipa. Dito, papunta na kami ng Taipa Houses. Sabi nila, dito daw makikita ang mga sinaunang architectural houses ng mga Portuguese, na ngayon ay dinarayo bilang museum. So, ang ganda-ganda mo. Naihi ka ba? Samahan kita ka. Mamaya, pag may nakita akong palaka, ilagay ko dyan sa damit. Nga? Ngayon, Nakakatuwa lang isipin na sa gitna ng syudad ay mayroong bukirin. may nagbukas na bagong resto. Ako na may Christmas tree niya doon. Pumasok naman siya. Oh my God! Ng decoration ng bahay. Dati ng mga pagkakas. Ngayon, wala kami nakita ang ganda ko naman. Ah, water lily. Lotus yan. Ah, lotus ba? Okay lang yan. Mamaya. Mamaya ruin kita. May cherry blossom mo. Kaya nga. Tingnan natin. Tingin mo muna sa kanya yung green. Nandito na yung sa green. Ito nga pala yung 5 bahay na sinasabi ko kanina. Itong unang bahay, naglalaman ng mga sinaunang kasangkapan at lumang style ng bahay. Sana all talaga. Ito namang pangalawang bahay, hindi ko alam kung ano yung eksaktong purpose niya. Pero nakita ko kasi dito, parang nakaka-relax, yung ambience niya, yung sounds. Tapos may mga pictures sila. May nakita rin akong ilang art, hindi ko alam kung galing yun sa mga ninuno pa nila. Ay, hindi pa sila langgamin. Ito naman pangatlong bahay, para siyang souvenir shop. Dito sa pang-apat na bahay, hindi ko na siya pinasok kasi para lang din naman siyang yung pangalawang bahay. Ito naman yung pang-5 at huling bahay. Ginawa siyang restaurant. Di ko na rin pinasok kasi wala rin naman akong pambili. Sa dulo nito may makikita kang mini stadium. Ganda ng kombinasyon. Keso
at ube. Tapos ko na ang aking pag-iikot. Lahat ng nabahay dito sa greenhouse ay napuntahan ko na or napasok ko na. Pero itong dalawang to, hindi yan. Yung nakaupo, yan. Sweet-sweetan pa din. Hindi pa sila maubos ng langgam, no? At syempre, parte ng ating mga gala ay dapat meron tayong signature photo. Pero dahil nag-iisa kang turista dito sa Macau, magiging creative ka na lang din talaga. Gamit ang aking bag bilang camera stand, tansyahin ng layo, pose kunwari, tingin sa malayo, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Iset mo ang camera mo sa 10 seconds, then wala. Wala talaga. Mag-isa ka lang talaga. Sasakay niya yan. Bas, Ay, hindi. Huwag nating awayin. ay, naaway niyo ko to. Hindi nga ako nagsasalita eh. Ano ka nasabi ko eh. Stolen. Wow. Ito daw ang farm ng lotus, kaso tiglagas na, kaya namatay na siya lahat. Dito naman ang cherry blossom. Taglagas na din, kaya konti na lang. Buti may nabutan pa. Tara. Ko, sila na naman. Ay, balik, buwis-wis ko dyan. Marami silang puno ng balete dito. Pero hindi katulad sa atin, kinakatakutan. Dito, ginagawa nilang tambayan. So, pumasok tayo dito sa, hindi ko alam kung zoo ba or kung ano. Ano bang ibig sabihin yan? May ahas ditong nagala. Okay. Sabi nila may makikita daw squirrel dito. Hindi ko alam kung ano pang may ibang makikita natin, pero tara, tignan natin. So ngayon, wala ako ibang nakikita kundi mga puno at mga saradong gusali. Old Thai pa. Alin? Dito naman ang aming last destination for this day. Nakalimutan ko nga lang kung anong tawag sa park na to, pero maganda rin dito ha. May turtle. Wala na, nasa loob. At syempre, papayag ba naman kami na mata lang namin na mabubusog? Kailangan tiyan din. Di ko alam kung paano bigkasin ng pangalan ng restaurant nila, pero i-rate ko ang pagkain nila. Sa aking panlasa, which is panlasang Pinoy, medyo matabang ang sabaw niya. Yung wonton niya o yung siomai niya, okay naman, malasa naman. Yung noodles niya manipis pero sobrang dami ng serving. So all in all, siguro mga 7 out of 10 para sa akin. So yun lang. Sana kahit paano nag-enjoy kayo sa aking video. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, click nyo lang ang subscribe at notification bell para lagi kayong updated sa aking mga post. Hanggang sa ating muling pagkikita, paalam!